Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Kabi-kabila ang matitinding dagok na dumarating ngayon sa kampo ng mga Duterte. Nawawalan na sila ng pag-asa na makakalaya pa si dating Pangulong Duterte sa ICC at makakabalik pa sa bansa. Ito'y pagkatapos na ginanap ang 3 araw na confirmation of charges hearing noong nakaraang linggo sa mga kaso nito hinggil sa war on drugs at AJK. Hindi kasi nakaya ni Attorney Kaufman ang abogado nito na depensahan at sirain ang mga ebidensya laban kay Duterte. Ang susunod dito ay ang pagdinig ng mga kaso at saka maglalabas ng hatol ang mga judges ng ICC. Kasabay nito ay ang durog na din sa ngayon si Sara Duterte dahil malinaw na matutuloy itong mai-impeach sa susunod na mga araw. Ikatlong araw na ngayon ang isinasagawang pagdinig ng Justice Committee ng Kongreso sa pagdetermine ng sufficiency in substance hinggil sa mga impeachment complaints na ipinasa ng iba't ibang grupo laban sa Vice Presidente. Kaugnay pa rin sa misuse of confidential funds, bribery, disloyalty to the public trust at grave threat o inciting to sedition at iba pa. Ngayon, ang huling araw at malalaman kung sufficient in substance ang napapaloob sa articles of impeachment ng pangatlo at pang-apat na impeachment na ipinasa ng iba't ibang grupo. Kabilang na ang Magdalo, Mamamayang Liberal, Kabataang Party List, Gabriela at iba pa. Ayon kay Justice Committee Chair Representative Attorney Jean Cloestro ay handa silang panagutin ang sinumang impeachable official kung ito'y napatunayang nagkasala. Nagkainitan sa pagdinig ng namagitan si Representative Paulo Marcoleta, anak ni Senator Rodante Marcoleta at Representative Suntay, na kilala bilang pro-Duterte at kinwestiyon ang umano'y hindi patas na pagtrato sa impeachment dati ni PBBM. Nandidismiss sa Kongreso dahil sa kawalan ng ebidensya at ang kasalukuyang impeachment ng Vice Presidente na si Sara Duterte. Nabinara naman ni Congressman Benny Abante na tila pag-aabogado umano ni Representative Sontay kay Sara Duterte. Sa susunod na mga araw ay ino-notify na si Sara Duterte at ang mga testigo kabilang na si Madriaga upang magbigay ng kani-kanilang mga panig at saka iaakyat sa Senado upang masisimulan na ang impeachment kung saan mabubuksan ang mga bank accounts ng mga Duterte. Samantala, ICC ay panunagutin sina Attorney Levi Baligod, Mike Defensor, 18 ex-Marines at mga nasa likod ng paglabas ng mga 18 ex-Marines. Ito ay pagkatapos na pinaratangan ni Baligod ang mga ICC investigators na pumunta dito sa bansa bago hinuli si FPRRD na binigyan umano sila ng malay-malatang pera na kakahalaga ng $2 million na iniabot umano ni dating Senator Antonio Trillanes. Ayon kay ICC Deputy Prosecutor, ito'y lantaran na paglabag sa Rome Statute, Article 17 o intimidation. Pasok din ito sa kasong obstruction of justice dahil sa lantarang panggugulo nila sa isinasagawang investigasyon, kung saan itinuon pa nila sa confirmation of charges hearing ni FPRRD. Ayon kay Trillanes at Ombudsman Boying Rimulya, ay inaamin nilang nakipagkita sila sa mga ICC investigators noong pumunta sila dito sa ating bansa at wala silang nakikitang mali doon. Maraming nakikitang lapses at mali-mali sa mga statement at inilabas ni Attorney Levi Baligod at ang 18 na ex-Marines na pinagdudahan ng marami na tila scripted at plano na umano ito para sa destabilisasyon. Nagbabala si dating Senador Sani Trillanes kina Attorney Levi Baligod. Nagbabala. Ano ang naging babala niya at bakit siya nagbabala? Sa mga hindi nakasubaybay nito, ang context niyan ganito. Itong si Attorney Levi Baligod, kahit hindi niya, syempre tudo-deny pa siya na hindi siya tao ng kampo ng Duterte, pero lahat naman ng yung record niya, pro-Duterte siya. At ang ginagawa niya ngayon, para kanino ba yan? Ay di para sa Duterte yan. O ngayon, nag-press con itong si Attorney Levi Baligod, kasama yung sinasabi nilang retire o mga ex-Marines, na nag-deliver daw ng mali-malitang pera sa mga kongresista, senador, kung sino-sino pa. Pero ang isa sa malala pa doon na akusasyon nitong mga ex-Marines umanong ito na present ni Baligod ay
ano daw sila, nagpalit ng pera from peso to dollars. Dalawang maleta daw yun. Isang maleta, 56 million. O, dalawang maleta. O, ang naging palit daw nun, umabot daw ng $2 million. At yung $2 million na yan, binigay nila kay Trillanes. Sabi ng mga ex-marine, ex-marines. O, ngayon, pagbigay daw kay Trillanes, yun ang ginamit ni Trillanes, para sa mga ICC investigators na pumunta sa bansa. O, parang pinapalabas nila, o hindi parang, ang pinapalabas nila na yung mga ICC investigators ay sinuhulan, bribe. Ang nagbigay ay si Trillanes. $2 million yung nakuhang pera ni Trillanes. Hindi na alam kung paano niya pinaghati-hati yun. O basta ang akusasyon ng nila Baligod at ng mga ex-marines na present niya, nagpalit pa daw sila ng pera from peso to $2. 2 million. O ngayon, sabi ni Trillanes, mag-ingat, maghanda kayo. O, ang babala ni Trillanes, sa Article 70 ba yun? Ng Rome Statute, ng ICC, obstruction of justice yun. O, kumbaga, inaakusahan mo ng ganon ang investigators ng ICC, pinapalabas mo na nasusuhulan ang mga investigators ng ICC, pwede kayong kasuhan sa ICC, obstruction of justice. At mayroon pa dyan mas latest na paliwanag, ang deputy prosecutor ng ICC. Ano daw yon? Ang ginawa niya na yon ay ang ginawa na yon ng mga nila Baligod at ng mga ex-marines, yun daw ay maituturing, ayon kay deputy prosecutor ng ICC na si Mami Nyang, yun daw ginawa na yon ay maituturing na intimidation, deliberate intimidation. Mayroong interview ang deputy prosecutor na si Mami Yang ng ICC. Hindi natin alam kung nagbabalak na talaga rin ang ICC na habulin itong sila Attorney Baligod at saka sila Mike Defensor at saka yung mga ex-marines. Kasi seryoso yung aligasyon nila. Ang akusasyon nila, yung mga investigators ng ICC na pumunta dito ay nasuhulan. At ang pinapalabas pa nila, ang mga ito ay binigyan ng pera ni Trillanes, dollars. Yan yung pinapalabas nila. At inilabas nila yan, aligasyon na yan, akusasyon na yan, kasabay nung nagaganap pa yung confirmation of charges hearing. Kaya nga, doon pa lang makikita mo na yung timing Bakit itinaon mo doon sa hearing ng ICC? O ibig sabihin, gusto mong siraan ng ICC. Sinisiraan mo ang ICC. Kaya lang, may isa pang ginawa itong grupo nila Baligod at saka nila Defensor na medyo nag-warning si Trillanes, si dating Senador Trillanes. Sabi ni dating Senador Sani Trillanes, yung ginawa nilang kahapon sa press conference ay violation ng Article 70 ng Rome Statute. Kaya hindi ako magugulat kung yung ICC mismo ay fa-filean sila ng obstruction of justice dahil doon sa ginawa nila, dahil nilagay nila sa peligro yung buhay ng mga ICC investigators at yung mga testigo. Even assuming na talagang sila ang nagbantay dyan sa mga ICC investigators na yan, ano ba ang krimen doon? Pinagtiwalaan sila ng buhay na itong mga to tapos sasabihin nila yung mga pangalan? Ano yan? Para matuntun ng mga tropa ni Digong? Diba? So, yan po. Dahil dyan, ay makakasuhan yan sila. Kaya, yun? Siyempre, ang investigators ng ICC, sikreto yan. Kasi pwede silang balikan, gantihan ng mga nililitis na mga supporters ng nililitis ng ICC. Lalo pa ang kampo ng mga DDS ay mga mga alagang panatiko yan kay Duterte. Siyempre, isinisikreto yung sino ba yung mga investigators ng ICC na nag-imbestiga. Hindi dapat ilabas yan. Ay nilabas nila Baligod doon sa presscon Kaya sabi ni Trillanes, pwede silang makasuhan yan sa ICC, obstruction of justice, at saka intimidation, sabi ng deputy prosecutor ng ICC. Kaya seryoso itong ginawang ito na paglabag ng Rome Statute. Bagamat hindi tayo member na,
ng ICC, pero mayroong nililiti sa ICC na ng Pilipinas, si Duterte. At siyempre kakabit ng powers na yan ng ICC, ng jurisdiction na yan ng ICC, itong mga nag-o-obstruct sa na yan, na nag-i-intimidate. Kaya hindi natin alam kung anong gagawin ng ICC, pero napanood natin yung interview kay Deputy Prosecutor Mami Niang, in-interview ng Rappler. Sabi ng Deputy Prosecutor ng ICC, that was certainly deliberately done to intimidate us, because I think that normally our missions as well shouldn't be in the open public, and that's something that shouldn't be done. intimidation yun. Deliberate yun. Sinadya nilang gawin. Kaya abangan natin, mga kabunyog, anong mangyari sa kanila. Pero binanta na sila ni Trillanes eh. Yan, pananagutan nyo yung ginawa ninyo na yan. Linagay nyo sa alanganin ng investigators ng ICC. Pinalabas ninyo ang pangalan kung sino yung mga investigators na yun. May pananagutan kayo dyan. Kaya, ito, na tayo? Alam ko, kanina pa kayo naghihintay. Kaya, kagad? Sentry, greet ka muna sa mga viewers natin. Magandang gabi po sa lahat ng subscribers at viewers ni Attorney Enzo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan. Ito? Actually, matagal ko itong in-advertise sa mga viewers natin kasi nga maraming mga pangyayari ngayon itong nakaraang mga araw na magandang alam natin si Sentry lang ang makakapagpaliwanag. Unang-una yung mainit na ngayon Sentry yung itong dito sa 18 na ex-Marines na i-present ni ni Attorney Levy Baligod at saka ni Mike Defensor. Yun eh. Ikaw yung isa sa mga binabanggit sa kanilang press con eh. Alam ko, pinaliwanag mo na ito sa ibang mga interviews mo, napanood ko rin. Pero maganda din ng ating mga viewers. Ano bang mo dito? Dito kila Baligod at saka dito kila Defensor at sa mga ex-Marines na to? Ganito po, Attorney. Ihimayin natin sa dalawang parte yung kanilang aligasyon sa akin. Una, dahil ako daw ay nag-facilitate ng mga meetings with witnesses, iba't ibang mga opisyales at mga testigo. So sinundo daw nila sa airport, tinatid sa hotel, ganon. So yan yung isang aligasyon nila. Ngayon, yung pangalawang aligasyon is yung nagbigay daw sila ng $2 million sa akin para daw sa ICC. 'Di ba? O yan. Doon sa unang aligasyon, ito po, Attorney, kahit na i-concede ko na kung ilan sa kanila, na ilan doon sa 18, totoong nagbantay doon sa mga taga-ICC, nakita nila kung saan hotel, saan nag-meeting, saan sinundo, na airport, kung ano man. Kahit totoo yun, ano ba ang krimen doon, Attorney? Di ba? Sinabi ko simulat sa poll, sa lahat ng interview, inaamin ko na simula 2017, ako ay nakikipag-ugnayan sa ICC, tumutulong ako sa pagkalap ng testigo, ebidensya, para ma-build up yung kaso labang kay Duterte. Complaints, mga kaso, after we can only act. The committee can really formally act after the publication. So March 18, yung scheduled kasi that's 5 days after the publication. So that's the only time we will inform siguro depend kung ano po yung magiging, we will vet probably on the first meeting, on the next meeting. We will determine kung ano po yung according to rules, according to the form, kung ano yung talagang magkakaroon ng grounds, and that's the only time we will
pag na-vet na namin, kung natanggal na namin yung mga frivolous cases or complaints, then that's the only time we will inform those senators concerned. Sir, how does the committee define what a frivolous complaint is? Paano yung magiging standards ninyo? Well, unang-una kailangan according to rules, no, kung according to form, may mga it will be siguro it will already be the discretion of the committee. Marami naman marami naman, there are a lot of members who have the experience, no. Senate President has been there for a long time. Senator Pangilinan has been the Ethics Committee Chair for a time. What I'm asking about is yung parang pinaka-criteria ninyo para masabi. Kasi otherwise, magiging arbitrary ang dating. Well, it will be against, titignan po natin yung rules nga no? Kung nandun siya sa, unang-una, kailangan according to, sa form, sa lahat. So, kaya nga may committee rin. But it will be, that's why we have equal proportional representation, pati yung minority dyan, just to be sure that this committee will be impartial. Sir, sorry. Kailan ulit yung publication ng rules? And then kailan kayo magsa-start mag-distribute ng copies po ng cases to the members? Publication will be 24 hours right after the committee members will be given the clean copy of the said rules that was adopted today. Kasi nililinis pa yon, inaayos. So they might, hopefully tomorrow morning, and then that's the time that the committee secretary will already have the rules published. So March 18 ang target natin for the next committee meeting. March 18 ang next committee hearing, sir. Target, because that will be 5 days already. Okay. Sir, sorry, may we ask, will you inhibit kapag yung sa inyong kaso? Oh, definitely. That's a given. Marami sa amin, actually. Di naman marami, pero a number of us. Kung may kaso, then we will definitely mag-i-inhibit. Sir, ano na po ang decision nyo dun sa parang pinaka-call na magkaroon ng no work, no pay policy? We will determine that. Again, we cannot act on any cases right now. And if you're referring to Senator De La Rosa, that's the 6th complaint. So again, as I mentioned earlier, first in, first out, just like in any other agency or organization. So pang-anim pa yon. But definitely the committee will have their own. We will deliberate on the matter. No, if we will already pag-turn na kay Senator De La Rosa, but that's a 6th complaint. So hintay lang, no, but we will get to that. Sir, can you walk us through the process lang? Pag nag-start na po yung sumunod na hearing, will the complainants be invited? Will the senators be made to explain sa mismong committee? Paano Definitely they will be may preliminary investigation, then they will be given the chance to respond, no, to respond to the allegations, to the complaints. So may time yun no, na sila parang a few 10 days after they will be, there's a provision that they have the opportunity to respond, no, to the cases. Then pag nagtuloy-tuloy, kung may sufficient grounds, then they can appear to the committee also and face a complainant. Parang ganun mangyayari. Pero unahin, sir, na invite si complainant para i-present yung complaint niya. Tama po ba? Depends. Pag talaga may grounds, of course, the committee has the discretion. So probably we will invite the complainants for them to, parang parang court rin. But again, in the end, yung ethics committee, we can really, we can, recommendatory, no? Ang body, it's still the body who will have the final decision. It's in plenary, yun pa rin. So, Will the hearings be made public or puro po kayo executive session? I think it will be, just to be fair, it will be executive session. Even yung Kasi mga grounds sensitive na, sir? Even if makita niyong may grounds yung case That has to be determined. Hindi pa namin napag-usapan. We have not really talked about it. Pero so far,
So far, I think it will be executive session kasi it will be unfair naman kung halimbawa I hope that the public will understand that in case it will be dismissed pero 'di ba? Damage will have been done already kahit na in the end kung ma-dismiss man yung kaso pero napagpiestahan na, 'di ba? Alam naman especially this day and age of social media, napakabilis. It's really within seconds, no, yung reputation, one's reputation can be ruin one's reputation within seconds. So Ano po ba yung mga grounds na pwedeng ikaso sa isang senator? well, violation of rules siguro, disorderly conduct, ano pa ba? May grounds natin yan. Oh, of course, violation of law, no? Conduct and yeah, disorderly behavior as well, no? Kasama rin po 'yun sa inadapt namin kanina. Tapos sir, ano po yung penalty for the ipalo? Kunwari, na-censure It will it will be the pag talagang malala siguro suspension or kung malala din expulsion. The committee will the ethics committee will just recommend. Again, it will be the body who will decide as a whole. Sir, sorry, ilan po members niyo ulit, sir, sa ethics? Number 7? 7. 3 from the minority, 3 from the majority, and then the chair. Sir, what are the safeguards po kung maging executive session siya for the public na walang magiging any internal arrangements? I don't think there will be because there's already equal representation. Tatlo-tatlo nga eh. Dapat nga majority mas marami. But in this case, it's 3 from the minority, 3 from the majority, and then the chair. The chair will decide probably last no, kung talaga merong tie. Ganun naman yun eh. Di ba? So I don't think the public has to be has something to worry, no? Kasi very equal ang representation ng ethics committee. Sir, sorry you will hear as a committee, but pagdating sa decision, for example, lalo kung mabigat, suspension man or expulsion, plenary ang magde-decide o committee rin, sir? It's plenary. Recommendation lang kami. We will